At inamin ni CJ na nagkapikunan sila at may nangyari sa kanila. Sa ganitong tagpo ay muli siyang hinalikan ni CJ at muli na naman silang nagkapikunan. May nangyari na naman sa kanilang Call me Alfred, Kuya Roms. 25 years old, may asawa, at tawagin na lamang nating si Ellen. Ako ang uri ng tao na madaling magtiwala sa iba at naniniwala na kapag may dumating ng oportunidad ay hindi dapat pinalalagpas o pinakakawalan. Sayang kasi kapag hindi mo sinunggaban. Ganyan ang isa sa mga prinsipyo ko, kuya. At dahil nga sa paniniwalang yon, ay nakuha ko ang maganda kong asawa, si Ellen. Nakilala ko si Ellen nang minsang namasyal ako mag-isa sa isang mall dito sa Maynila. Inalok niya ako na kumuha ng credit card sa kanya. Sa madaling salita, isa siyang agent ng isang kilalang credit card company. Tamang-tama naman noon na mga oras na yon ay wala naman akong girlfriend. Kaya nang makita ko nga si Ellen na napakaganda at napaka-sexy, na akala ko nga ay isang artista. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kumuha ako ng credit card sa kanya at nang mga oras din na yon ay sinabi ko sa kanya na gusto ko siya. Siyempre, hindi naman siya naniniwala sa akin. Nang araw din na yon, hindi ko siya nilubayan. At kinabukasan nga, naging girlfriend ko siya. Magmula nga noon ay lalong tumaas ang self-esteem ko, Kuya Roms. At lalo akong naniwala na opportunity comes once in a lifetime. Kaya dapat sunggaban ka agad. Naging maswerte naman ako kay Ellen dahil maganda na, mabait pa at maunawain. Kaya niyaya ko na siya na magsama na kami. Ayoko nang pakawalan pa siya. Pero kung gaano naman ako kaswerte sa kanya ay siyang malas ko naman sa trabaho. Hindi ako tumatagal sa trabaho, Kuya Roms. Hindi ko alam kung anong mali sa akin. Madali naman akong natatanggap pero mabilis ding natatanggal. College graduate ako, Kuya Roms. Kaya minsan ang trabaho mismo ang lumalapit sa akin. Kaya hindi naman ako gaanong nahihirapan na makapasok. Hanggang isang beses nga may offer sa akin ng isang company na nakabase sa ibang bansa sa Europe. Kaagad ko itong sinunggaban dahil maganda ang offer nila at malaki ang sweldo. Nasa palagay ko ang isang buwang sweldo ay katumbas ng sahod dito sa loob ng isang taon. Masayang masaya ako nung dumating sa akin ang ganitong pagkakataon. Kaya kaagad akong nag-asikaso ng aking mga requirements. Nangutang ako ng pera para sa panggastos sa pag-apply ko. Pero matapos ko makumpleto ay wala naman palang trabaho na naghihintay sa akin. Gumastos lamang ako ng malaki. Kaya sabi sa akin ni Ellen, dito na lamang daw ako magtrabaho sa bansa. Hindi ko na kailangang mag-abroad pa. Yun na nga ang ginawa ko, pero sadyang hindi talaga ako tumatagal. Pero ganun pa man, hindi pa rin nagbabago ang pag-iisip ko na i-grab kapag may opportunity na dumating. Mabuti na lamang at tuloy-tuloy ang trabaho ni Ellen. Kaya lang, kulang pa ang sweldo niya pambayad ng aming apartment. Mga bills namin, tambak na at naiipon na. Sunod-sunod na rin ang dating ng mga demand letters mula sa bangko.
Isang araw may bisita akong dumating sa apartment namin. Araw ng linggo at walang pasok si Ellen. Nagulat ako dahil si CJ ang nagpunta sa akin. Kaibigan ko si CJ. Naging teammate ko siya sa varsity, sa basketball noong college. Ahid siya ng 2 taon sa akin. Kilalang mayaman ang pamilya niya. At si CJ ay isa na ring successful businessman. At marami na siyang mga business sa labas ng bansa. Masayang masaya ako nang magkita kami, lalo na at pinuntahan pa niya ako sa tinitirahan ko. Na-miss daw niya ako at ang aming samahan noong college. Nagbabakasyon lamang daw siya dahil sa US na talaga siya nakabase at marami siyang mga negosyo doon. Sa yaman nga talaga ni CJ ay kaya na niya bilhin lahat, kahit anong mamahaling mga bagay, kotse, bahay at lote, at kung ano-ano pa. Dito na ako nakiusap kay CJ na kung pwede niya ako tulungang makahanap ng trabaho or makapagtrabaho man lang sa isa sa mga company niya. Ikinuwento ko na rin sa kanya ang lahat ng mga problema ko. Pero ang sabi niya sa akin, hindi niya ako matutulungan dahil hindi daw ako tumatagal sa trabaho. Baka mapahiya lang daw siya kapag ipinasok niya ako. Nasa kasarapan kami ng pag-uusap nang biglang lumabas mula sa kwarto namin si Ellen. Kaagad ko naman siyang ipinakilala kay CJ ng buong pagmamalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang asawa ko. Sa ganda at sexy ni Ellen, hindi makapaniwala si CJ na asawa ko siya. Matapos ko ngang ipakilala si Ellen ay pumasok na uli ito sa kwarto. Pero si CJ hindi maalis ang mga mata niya sa nakatalikod kong asawa habang naglalakad. Kagaya nga ng inaasahan ko. Wow, Alfred, ang ganda ng asawa mo. Salita niya. Hindi siya makapaniwala kung paano ko nakilala si Ellen. Hanggang sabi pa niya kung papayag daw ako kung i-date niya ang asawa ko. Magbabayad daw siya ng malaking halaga. Ma-i-date lamang daw niya si Mrs. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na sasabihin sa akin ni CJ yon. Medyo hindi ko nagustuhan ang tono ng pananalita niya. 300k pare, date lang. Isang gabi lang at walang mangyayari sa aming dalawa. Napaisip ako sa sinabi niya, hindi biro ang halaga ng perang ino-offer niya. Mahirap kitain yon at isa pa, naghihintay na ang mga bayarin ko. At sobra pa ang perang ibabayad niya, makadate lang si Mrs. ko. Maya-maya ay nagpaalam na si CJ at nag-iwan pa ng pera. Nang bulat-latin ko nga ang nakatuping pera ay nasa 50k lahat ito at may calling card niyang kasama. Hindi ako makagalaw sa aking kinauupuan. Napaisip ako bigla nang mapansin ko si Ellen na nakatingin sa akin. Nadinig niya pala lahat ng pinag-usapan namin ni CJ. Napatingin ako sa kanya sa magandang mukha ni Ellen. Payag ka? Mahina niyang tanong sa akin. Sayang, malaking pera din yon. Sagot ko sa tanong niya. Alam ni Ellen na payag ako dahil sa pera. Mahirap din kitain ang ganong kalaking halaga ng pera. Dagdag ko pa. Tumahimik lamang si Ellen. Alam niyang wala naman siya magagawa kapag gusto ko, kahit ayaw pa niya. Nang gabi ding yon ay tinawagan at kinausap ko si CJ. Pinag-usapan namin ang magiging detalye ng date nila ng asawa ko. Ang sabi niya, dinner date lang, may ka-meeting daw siyang mga businessman din. At pagkatapos, ihahatid niya pa uwi ang asawa ko.
Pumayag agad ako sa rules niya. Ang importante sa akin, walang mangyayari sa kanila ng asawa ko. At inisip ko, dahil binata naman si CJ at ang mga kamiting niya ay may mga asawa, na gusto din niya sigurong may maipakilalang babae sa kanila. At pwedeng-pwede nga talaga si Ellen sa ganda niya, at lalo na kapag mabihisan ng maayos ay tiyak na elegante rin siya talaga tingnan at pwedeng ipagmalaki. Nagbaka sakali pa si Ellen na baka magbago pa ang isip ko at hindi ako papayag, dahil sa darating na Friday pa naman yon at Lunes pa lamang. Pero buo na ang desisyon ko at hindi na ako magbabago ng isip at nakakahiya kay CJ. Dumating na nga ang araw ng Friday. Maagang naghanda si Ellen ng kanyang sarili at pagdating ng hapon 5 p.m. dumating na ang sundo niya. Isang driver na pinag-utusan ni CJ at isang mamahaling sasakyan ang dala. Dahil nakapagbihis nga ng maayos si Ellen, bagay na bagay sa kanya ang pagsakay niya sa kotse. Nagmukha siyang isang mayaman at tiyak maipagmamalaki siya ni CJ. Sa isang 5-star hotel ang punta niya. Doon na siya hihintayin ni CJ at 7 p.m. pa naman ang meeting niya. Maya-maya tumunog na ang CP ko. Tumatawag si CJ. Formal uli siyang nagpaalam at sabi niya na i-deposit na daw niya sa bank account ko ang perang nagkakahalaga ng 300k. Alam na niyang on the way na si Ellen sa kinaroroonan niya dahil nauna na siyang dumating sa hotel. Hindi na ako kinabahan pa. Alam ko namang ihahatid ni CJ si Ellen sa bahay pagkatapos ng meeting nila. Tiwala ako sa asawa ko, lalo na kay CJ. Kumain na ako mag-isa dahil mag-aalas 7 na ng gabi. Ayoko namang tawagan pa si Ellen at tanungin kung ano ang ginagawa niya dahil magiging KJ lang ang dating ko at baka makaistorbo pa ako sa kanila. Pagkatapos kong ang kumain, nanood na muna ako ng palabas sa TV. Hanggang sa makatulog na ako. Naalimpungatan ako at bumangon nang tignan ko ang orasan. Pasado 3 a.m. na. Kaagad ko ang tiningnan ng CP ko, baka nag-text o tumawag si Ellen sa akin dahil wala pa siya. Dapat sa ganitong mga oras ay nandito na siya. Pero walang text at tawag mula kay Ellen. Ako na tumawag sa kanya pero hindi ko na siya makontak. Tinawagan ko rin si CJ pero hindi ko rin siya makontak. Iniisip ko na baka nasa biyahe na sila pa uwi. Nakatulog uli ako. Tinanghali ako ng gising. Mag-aalas 10 na ng umaga. Wala pa rin si Ellen at walang tawag at text mula sa kanya. Sinubukan ko siyang tawagan ulit at nagring na ang CP niya. Nakaagad naman niyang sinagot. Sabi niya, nasa bahay daw siya ni CJ at nakatulog. Pauwi na rin daw siya. Nakahinga ako ng maluwag, kaya sabi ko, hintayin ko siya. Makalipas ang 2 oras at mag-aalas 12 na, wala pa rin siya. Dapat nandito na siya dahil mahigit 1 oras lang naman ang biyahe mula sa bahay ni na CJ. Muli ko na naman siyang tinawagan pero naka-off na naman ang CP niya. Kinabahan na ako. Kaagad akong umalis ng bahay at pinuntahan ko ang bahay ni CJ. 2 p.m. na ako nakarating. Mabuti na lamang at pinapasok ako ng guard ng village matapos ko tawagan at kausapin ni CJ. At pagdating ko nga sa tapat ng bahay nila ay sakto namang nasa gate na si Ellen. Iba na ang suot niyang damit. Wala si CJ. Kaagad naman kaming nakasakay ng taxi at nakauwi sa bahay.
At dito nga ay tahimik si Ellen. Kinabahan na ako. Nagduda ako na may nangyari sa kanila ni CJ. Ayaw pa magsalita at umamin ni Ellen. Dahil sa sunod-sunod na tanong ko ay nagsalita na siya. Nalasing daw siya sa hotel na kung saan nakipag-meeting si CJ. Ipinakilala daw siyang girlfriend. Nag-enjoy daw siya kaya naparami ng inom ng alak. At dahil nga nalasing na siya, sa bahay ni CJ sila tumuloy at nakatulog siya. Kinakabahan na ako habang nagkukwento si Ellen. Nagising daw siya, nakatabinan niya si CJ na nakakumot na. At ramdam niya na may nangyari sa kanila. Pero hindi siya sigurado. Kaya nagpaalam na siya na uuwi na. Pero ayaw siya payagan ni CJ. Tinanong niya si CJ kung may nangyari ba sa kanila. At inamin ni CJ na nagkapikunan sila at may nangyari sa kanila. Sa ganitong tagpo ay muli siyang hinalikan ni CJ at muli na naman silang nagkapikunan. May nangyari na naman sa kanilang dalawa. Wala siyang magawa kundi sumunod sa gusto ni CJ. Napamo ako sa mga narinig ko kay Ellen. Sobrang sama ng loob ko. Hindi ko na kinausap pa si Ellen. Sinisisi mo ba ako, Alfred? Tanong sa akin ni Ellen. Ikaw ang may kasalanan, Alfred. Masyado kang nagtiwala at basta mo na lamang sinunggaban ang offer ni CJ nang hindi ka nag-iisip. Dagdag pa ni Ellen. Maya-maya ay tumayo siya at akmang lalabas ng pinto. Saan ka pupunta? Tanong ko. Sabi niya, maghiwalay na daw kami dahil hindi ko matanggap ang nangyari sa kanila ni CJ. Humingi siya ng tawad sa akin. Pero pinigilan ko na umalis ng bahay ang asawa ko. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang mawala siya na ang dahilan mismo ay ako. Inamin ko na ako ang may kasalanan ng lahat. Humingi ako ng tawad sa nagawa ko kay Ellen. Nakiusap ako na hindi niya kailangang umalis ng bahay. Tama siya, padalos-dalos ako. Basta-basta na lamang akong pumapasok sa isang sitwasyon na hindi pinag-iisipang mabuti. Ito ang kamalian ko, kaya madali akong nakakapasok sa trabaho at mabilis din akong natatanggal. Nagpatuloy kami ni Ellen, Kuya Roms. Kinalimutan na namin ang nangyari at binago ko na ang pananaw ko sa buhay. Hindi na ako basta-basta pumapasok sa isang sitwasyon na hindi ko pinag-iisipan. Maraming salamat, Kuya Roms. Alfred.